This is Agent X69. Back on the road! August 20 ng madaling araw, mga alas 2 ng umaga, dumating kami sa Cagayan de Oro Port. Medyo alanganin na tong oras na to kasi dapat alas 7 kami ng gabi dumating nung August 19. Kaso na-delay nga yung alis ng barko namin. So eto ngayon, na-compromise yung booking ko ng hotel dito sa Cagayan de Oro. Yun o, laki rin pala ng barko sinakyan namin. Saan ka? Malay-balay ba? Bukid nun? Sa ano kanila? Sa ano? Ha? Garabag. Maramag? Sa bayan? Oo, makasunod na rin. Pinatay ko yun Malay mo sa Webes, makita mo kami doon. Nandun kami sa Webes. So, bali yung mangyayari, maliligo na lang kami doon sa nabook namin na hotel para kahit papano bago mag-ride out medyo presko naman yung pakiramdam. Gusto mo pumunta yung red? Dito ba? Tindahan pala, Red Horse. Cut! Exiting CDO Port. Boss, saan yung palabas ng highway? Dito tapos kaliwa? Kaliwa? Thank you. Tara, let's bagets. Whew. Right, CDO. Dapat alas 7 pa kami nandito kaso na-delay kami sa port ng Manila. May need daw tapusin na maintenance. Day 1 ng Mindanao Divide 2024. Dito kami ngayon sa CDO. Kakaalis lang namin sa hotel. Medyo not a good experience. Yun, mimit na namin sila. Punta na kami ng McDo. Dito bago kami pumunta sa meet-up namin sa McDo Gusa, nakita namin tong 7-Eleven. Wala pa kaming tubig, kaya naisipan namin ni Jorel na bumili muna ng tubig. Ha? Tapos dito kami nakita nila Randy, nila Vic, tsaka nila Ken at ni Bonnie. Dito na kami nagkita-kita, sabay-sabay na kami pumadyak papunta sa meetup. Morning, Cagayan de Oro. Dito bago kami umalis, nagkaroon ng problema yung bike ni Ken kasi nagpalit yata siya ng brake pads. Tapos after niya magpalit ng brake pads, medyo
naging spongy yata yung brake lever. Aksidente pa. Muntik na. Muntik na. Sir. Sir Prince. May konti lang tayo aberya kay Ken. Kailangan i-bleed yung alisan ng bubbles. Nagbukas na? Hindi pa rin? Sabi sa internet 24 hours. Biglang nag-iinit na naman ang ulo mo. Tapos pagdating namin sa hotel, parang ayaw kami patulugin nung pag-jowa eh. Nakaka-high blood. So, What do you want to take it off? I'll take it off. You want to take off this? Take off the I'll power? take this off. I'm sorry, man. I usually have my stuff squared away way before a ride, but I got busy and I've done this like 10 times. Never had any issues. There's plenty of oil. You want me to take the wheel off? Tanggalin na lang natin dito. Mas madali kaysa yung wheel. Para sige sir, pwede. Teka tayo. Kasi walang walang sabitan. Don't remove. No, we will just because we have to. They will just remove the calipers. 2 or 3 years old. So ginawa naman ni Sir Andy lahat ng magagawa, kaso kailangan talagang kailangan baklasin talaga yung buong caliper tsaka yung piston para makita ko ano talagang nagko-cause ng problema, kasi naalis na lahat ng hangin pero ganun pa rin, spongy pa rin yung brake lever kapag pine-press. Kaya ayun, ang pinaka-remedyo na nasuggest ni Sir Andy, antayin na magbukas yung bike shop dito sa Cagayan de Oro, tapos hahabol na lang si Ken sa amin. Hindi naman mata ni Sir Andy eh. Hindi na magalit sa salamin. May pagtanggal din ng bibi. Siya pa talagang ano namin. Wala nga, ready nga. Kulang na lang bike stand ah. Sige, ubos mo. Sige sir. Sige. Ilagyan Yun, lumalabas sa hangin. Sige sir. Sige. Lagyan mo muna ito, i-refill mo muna. Ha? I-refill na muna natin. Nasa ibang ano? Iyan mo, Will. Ito sir, ito. Buksan ko natin. Okay, skip it off. Sa biyahe. Ayos naman. Bahagi pa kayo napagod. Ha? Bahagi pa kayo napagod. Napagod yung pitaka namin sa mahal ng tinda dun sa barko eh. Oo. Tama. Nagbayad kayo doon sa sir, sa hotel, yung binuok. Bayad na yun sir, nung basta nung nag-usap tayo, nabook ko na yun. Binayaran ko na ng card. Saan nangyari? Hindi kayo pinapasok. Hindi, parang tatamad-tamad na Grabe naman yan. maliligo na nga lang kami para Parang fresh. Matigas yan eh. parang tamad na tamad pa kumilos yung gwardiya, tulog. Tapos yung Saan pa banda? just sa Red Doors, sa may lapasan. Kompleto na ba tayo? May kulang pa. Wala na yata. Tayo na lang. At salamat nga pala kay Ma'am Christy sa pagdating sa Macdogusa para i-send off kaming mga aalis para simulan ang Mindanao Divide 2024. Tara. Okay na siguro yan. Mararamdaman ko naman pag tumulan. Ay, ganda umaga po. Namimina yung mga sasakyan, no?
Oh, day 1 Mindanao Divide. Medyo late kami ng ilang oras sa departure. Medyo na may mga aberyang di maiiwasan. Si Ken, nasira yung brake niya, nag-stack up yung piston, kaya tinry namin ayusin, hindi talaga kaya. Kailangan ng mekaniko. Ayun, hahabol na lang daw siya mamaya. Kailangan lang niya magantay na magbukas yung pinakamaayos na bike shop sa Cagayan de Oro. Ayun o, Abante Mindanao. Yan, galing ng mga tricycle dito eh. Tignan mo, iba itsura. Manalaman mo talaga nasa ibang lugar kapag nag-iba yung itsura ng mga public transport. Wala, selyado na. Selyado na, no? Nag-seal na eh, tumigil na eh. Kanina sabog eh. Nakakapanibago mag-bike dito sa Cagayan de Oro. Nakangapa pa rin kami sa takbo ng traffic. Daling palitan ni Sir Joseph yan? Kaya sabi ni Sir Andy, kakain daw muna bago umahon dito sa Lizel's Eatery sa Cagayan de Oro. Let's go! Ernestor, okay? Goods? Alam ko na medyo. Ito si Sir Joseph, isa sa mga alamat ng rice mill dito. Thank you. Alamat ng rice mill. Alamat na kain, sir. Alamat na kain. Ito si Pobre Padjakero. Meron din siyang mga content creation. Sir Andy. Yes. Ayan, alamat yan dito sa sa Mindanao. Ito po, ano po yan? Ginataang munggo. Wow. Okay. Ito te. Beef steak. Ha? Pork and beans. Ito nakapala dito to, ano to te? O sige, yan. Lechong kawali tayo. Ako. Tsaka te ang palaya po. Ano prank ko natin? Garanti na. Ang alin sir? Prank ko. Oo. Paalis na kami ng kinainan namin after na magland ng CDO. First meal sa Mindanao.
Walang niya, kaya pala tayo pinagalmusal eh. Kaya pala ang pinagalmusal para pasukahin. Pinasarap muna eh bago bibitayin eh oh. Pinadagdag yung weight. By the way, this is Bonnie Roche from US. Bye. Agang budulan ah. Ah, my God. Pinagalmusal lang kunyari. Pero saglit lang, ubos na kagad. Ah, my goodness. Ganda ng view oh. Yung bundok lagpas na sa ulap. Shit, sarap, lamig. Batangas na pala eh. Joke lang, dito Batangas. Bukidnon. Dito sa part na to, pagdaan namin, meron ditong meron kang dadaanan dito para masanitize yung mga gulong, yung mga paa, meron kang tatapakan diyan. Obligado ka na gawin yon kung papasok ka dyan sa teritoryo ng Bukidnon na yan. Animal quarantine. Para sinasanitize yung mga gulong para hindi makapagpasok ng kung ano man na bacteria or galing na. Lahat obligado dumaan doon, walang pwedeng hindi. Balay City. Diretso daw, diretso. 9:19, mainit na. Grabe, basang-basa ako ng pawis eh. Ganun kasi yun, pag tumigil ka magbike, okay, naglaylo ka, tataba ka. Pag tumaba ka, tapos nagbike ka ulit, pawisin ka masyado. Pag pumayat ka na ulit, doon ulit ko konti yun. Pag ganitong long ride, yung mga palusong pinapahinga na lang para reserva yung lakas sa sa mga iba pang ahon. Siyempre, di natin alam po nung kalsada nag-aabang sa atin, ngayon lang tayo nagpunta rito. Tayo sa arko ng ng Bukidnon. Welcome arc ng Bukidnon. Ano man arc yun? Parang landmark. Ayun Manolo Portage oh. Yes. Sa Cavite, kubo-kubo. Dito sa Mindanao, anong kubo-kubo? Long span. Galing. Ayun pa oh. Papahinga muna kami ni Jorel, napakainit. Grabe. Punit to. Shit.
pang ano lang, parang pandinalupihan lang. Ay, parang pasubig. Pag galing ka dinalupihan. Sana may ahon to. Sabi ko na eh. Bukidnon, DPWH. My God. Ha? Hindi. Pero airpad ko magaling mag-Bisaya. Taga dito. Huli kasi ako nandito, 4 years old pa ako. Tagal na. Tapos ngayon lang bumalik. After 41 years. Ako tuwag ka na. 45. Yan na ka ha. Dahil isang kurang In fairness, thanks. kainis ka. May nabudol na naman ako. Nakakainis. Hindi nga. Nung nagloom nagbatangas kami, napagkamalan nga akong tatay nito eh. Ito mukhang bata din. Ha? Mukhang bata siya. Mukha lang, pero 30 na Ikaw yan. na nga. Oo. Ay, gusto mo mainis. Di ba tinanong mo kanina, okay ba yung pumalit na roommate natin na to? Sabi ko, oo, gusto mo, nice naman. Nung wala ka, ang tanong sa akin, saan kayo punta ng papa mo? Na. Gago, sarap. Gusto kong gulpihin yun eh. Tulog na tulog ako, tsaka nagayos ng gamit. Ba? Ha? Oo. Ano lang kami, may mutual friends. Nagkasama kami mag-sinyesa ng 2020, hindi pa kami magkakilala. Mutual friends siya. Cavite. Ikaw. Yan. Cavite ako. Tayo tingin. Oo. Pero halos malapit na hindi. Parang mga 17 km, no? Jorel? 17 kilometers lang. Malayo lang pakinggan. Kayo magkakalayo. Oo, kami talaga. Oo. Pero magkakasama kayo. First time namin magkasama apat. Na si Nathan, si Sir Randy, Sir Joseph, ikaw. First time kayo mabuo. Pero randomly na Nakakilala. nagkakasama-sama kayo, ganun. Ah. Ay, sino ba ang sinasabi mong nag-ayos ng gamit yung matandang babae? Hindi, lalaki. Ay, hindi, matandang babae. Pero nga, naano ko yun. Narinig ko yun, nag-aayos. Gago, no? Yung tunog ng ano ng gamit niya, parang yung sleeping bag ko na nilulukot. Oo, ako nga hindi nga ako nag-organize ng ano kasi napansin ko maingay eh. Tinigil ko, 'di ba, nakasabog yung gamit ko sa taas. Tapos siya puta walang pakialam tuloy-tuloy. Ako nagtatanong ko. Ha? Ako nagtatanong ko. Tayo hindi naman dapat matutuloy eh. Paano? Tinanong ko si Jorel Ha? kasi uwi talaga ako Mindanao. Sabi ko, Jorel, bike tayo sa Mindanao. Sabi ko, anong pupuntahan? Binanggit ko ba pupuntahan? O sige, go. Puta na, napasubo ako, ayun, tuloy.
Parang Kayo nagano. ng dalawa. Una na plano. Hindi, balak namin magsama talaga. Tapos sinama ko si Jay Katigbak. Kasi lagi kami nagta-practice Tagaytay niyan eh. Oo, sa sumama. Tapos, may shoot ako ng 7-Eleven, yung fan run. Ay, wow. Tapos, di nag-ocular ako sa Luneta. Kasi first time na mag-Luneta, usually Alabang. Oh, tapos? Nakita ko Sir Noel doon. Binati kami. Sabi ko, sir, may lakad kami. Punta kami na Mindanao. Sama ka ba? Puta, sumama rin. Habang dumadami nagko-confirm, nako-concretize yung plano. Hanggang sa yon, Hindi ka nakarating na dito. hindi, sabi ko kay Jay, kailangan ko ng isang taga doon. May kakilala ka ba? Ayun, Si Randy. Oo. Pinasok si Randy. Pinasok si Nathan. Ayun na, nabuo na. buti na lang, parang natapat sa leave. Ay, hindi, Oo. natapat sa holiday. Oo nga. Hindi, kaya naman to nagtapat sa holiday kasi di ba employed si Jorel. Siya pumili ng schedule. Sabi niya may mahabang long weekend. Maglilib na lang yung ibang araw. Buti na lang talaga. Hindi ko kontakto nga ano. Oo. Kasi, Dagdag. minsan lang naman to eh. Oo, tama. Nauna na tayo. Ay, Manolo na to? Ay, tara, picture tayo. Dapat. Wow, shit! Tayo na sa Google Earth ko lang nakikita to. Ngayon nandito na ako. Dati sa Google Earth ko lang ito nakikita. Ngayon nandito na ako. Manolo Portage. Ito yung Manolo Portage Zigzag Road sa Sayre Highway. Bali, bukana pa lang to ng babiyahin namin. Napakahaba pa ng babiyahin namin. Nasa umpisa pa lang. Pero ang ganda-ganda na ng view dito. Grabe, sulit yung Losong.
My God. Woo. Net mai. Ngayon, after nung Manolo Portage Zigzag Road, sa dulo nun, meron ditong parang bypass road na papunta sa New Mangima Bridge. Pinuntahan muna namin ni Jorel para silipin kahit hindi pa tapos. So, may trip kami sa papuntang Mangima Bridge. Pero hindi kami bababa sa baba kasi wala kami makikita dun sa Kamindaran Road. Diyan lang kami sa overlooking. Ayun na, nakita na ni Jorel. Kita na? Lo. Ay, hindi pa rin kita. Bababa pa tayo doon? Doon yun, oh. Baba tayo? Tara daw. Let's go. Hindi pala kita dito. Kala ko kita dito. Ha? Kita kaya doon? Ayun, oh. Kita yung talay? Kita Oo, oo. Ah, tara. Saan? Ilang taas na nga ahunin natin. Mauna ka. Ito ko ba nilada? Sige. Tara nga. Under construction pa pala, hindi pa siya accessible. Oo. Yan. New Mangima Bridge. Ito yung picture niya pagka naka-aerial. Bago pa to, hindi pa pwedeng dumaan yung mga four wheels. Tapos hindi pa rin, parang bihira padaanin pagka motor, siguro pakiusapan pa yung nagagawa. Gawa pa siya.
Ah, Jorel, tara. Taas na kahunin pa nun, no? Ayos ba, Jorel? Sulit yung aahunin. Ito kami galing, oh, sa taas. Hindi, patay tayo. Init. Wala na akong tubig pati. Shit, oh. Ahon. Ganda, oh. Galing. Yung ulan niya ang ambon na din dumaan sa amin kanina eh. Ang laki ng bundok ang bulan. Kahit saan ka lumingon, bundok. Ganda. Ganda, oh. Ewan ko lang kung kita sa sa Insta360. Ganda. Sulit lahat ng inahon mo. Ganda. Magsasawa ka sa pagdinig sa boses mo na nagsasabing maganda. Lahat kasi talaga maganda. Ang ganda texture no, no? Pag picture ka ng bike doon, no? No? May harang. May barbed wire. Gusto ko yung harap niya eh, parang old barn. Di ba? Oo. Eh kaso yung dadaanan, wala pala, kala ko may rampa lang na ganun. Yes! Kanti na, dating nagbabalak lang tayo, mabula-bulakan lang, abaabalit. Ngayon, nasa Mindanao na. Sunod kaya saan? Mas na yung mas malalapit eh. Yung mga palit, yung natin na ano kayo. Ang ina, tinira Mindanao eh. Takin na, sa inyo na yung Luzon. Grabe, ang ganda.
Yeah, Elmi Eatery. Tas pagharap mo. Boom! Bundok everywhere. Ano po ito? Kuya po, sir. Ano po yun? Yung mga hipon na maliliit, sir. Ah, okay. Kala ko bagoong. Hindi pala, sir. Oo. Parang ganun. Oo. Ah, bagoong talaga, te. Anong tawag nyo? Kuya po, sir, sa Gu- Bisaya. Guyap sa Bisaya. Ano po, may ano yan? May kare-kare po ba? Kaya may ganyan o ano? Wala naman, sir. Hindi, lang siya. Linuto lang siya. Ah, ano po to, adobo? Oo. Adobo. Ito po, Apritada, sir. apritada. Ginataan na Bisaya, sir. Oh. Itim. Ito tayo, ano to? Paksiw? Dili, sir. Pa? Sabaw lang sa sir. Ah, sabaw. Sabaw ng ano po? Barili, sir. Ito tayo, ano to? Chicken curry, sir. Wow. Isa dyan, te. Tsaka ito. Okay, sir. Ano ang bagay? Ito? O, ito, no? Magkano ba to, te? Pwede ba konti lang? Oo, sir. Pwede. Pang ano lang. Okay, sir. Baka mamagateng ako eh. Thank you, te. Okay. Ayan, apritada. Pakbet. Tapos bagoong kalami. Go 3 auction. Pang snap lang. Tas maliit lang, 'di ba? Ganyan lang. Kung ano ng ganyan. Tas maliit lang. Okay na 'yon. Ganda oh. Shit, ang lalim. Ganda ng bukid noon. Punta sabi ng pundo ko, in your face, motherfucker. Ang yabang eh. Tama ba ito pinupunta natin? Puta, lalim na nun ah. Okay. Tama pala, sayang yung lusong na udlot. I never been the same, baby. Ganda. Saan ba mas maganda? Dito, doon? Falls, dito? Ang ganda, tignan nyo. Nakisilong kami dito sa vegetable stand. Mulan eh. Ayun. Umuulan, umaraw. Umaraw, umuulan. Ang bigat, padya ka na.
Oh, hindi mo naramdaman? Ang tagal ko nagpaputi, tas maitim ako isang araw lang. Ayop na yan. Para kang nag-mountain province, oh. Mountains all the way. Hello. Ang galing dito, pag tinignan mo, kala mo patag. Pero pag tinignan mo, elevation, nasa 650. Ibig sabihin, nasa ibabaw ka ng patag na bundok. Grabe. Tuosta, Vanuata, Impasugong, Maayad Hapag-ugma. Ba? Tribal capital of Bukidnon. Image na yan, mga idol na yan. Yan po yung Panika o itong lugar? Yung lugar dito, Impasugong. Impasugong, pangalan ng lugar. Ah, Impasugong. O, nasa Impasugong na pala kami. Ito palang lugar na to ay Panika. Panika. Parang simbolo ng mga tribe dito. Mga tribe dito sa Mindanao. Buong Mindanao po. Hindi po Mindanao. Ano lang po, dito lang. Sa Impasugong lang. Sa Bukidnon lang. Ah, Bukidnon lang. Ito yung mga mga idol ng idol meaning yung parang symbol no kuya no ng mga tribe dito sa Bukidnon. Yung pagro-rodeo po, yung pagsakay sa back bull dito yun, 'di ba? Sa Bukidnon ba 'yon? Oh, dito. Hanggang ngayon po meron pa noon? Ngayong Rodeo parang ganun. September.
September. Ano pong tawag dun sa Araw. Hindi piyesta, araw lang. araw lang? Araw ng Araw na barangay. araw po ng Barangay. barangay. Parang celebration nila ganun. Okay. At yun na nga, inabot na kami ng ulan dito sa may part na to ng Impasugong sa Mesaire Highway pa din. After maarawan buong maghapon, ito, lusob naman sa ulan kasi wala nang choice eh. Hanggang gabi na yan, inabot na ng ulan hanggang sa makarating sa transient house na inupahan namin sa Malaybalay. At dito sa Mesaire Highway, may nadaan ako yung bakery. Tapos napansin ko kagad yung pineapple pie nila dito. Iba talaga yung lasa. Hindi ko alam kung dahil nasa Bukidnon kami, maraming pinya o kung ano man ang dahilan. Basta masarap. Ayop ka. Ang ganda ng buwan, no? Parang ang lapit-lapit lang. Partida cellphone pa yan, ha? Life hack nang naligo sa ulan habang nagra-ride. Hi! Isang bayan yun.